Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babangpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news spreaders ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon kami po sa mga fentanyl ng mga vlogger mga kababayan. Yes, dapat sila sasagutin. Bakit? Kasi baka hayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagalan mga kababayan ang kanilang mga paninira ang pagkatotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat sila sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabolol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check mo natin kung sino mga nakapasok sa ating top commenters doon sa ating last vlog. At nito sa listahan, ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 47 na mga comments. Nandiyan po si Jeline Quezon. Meron siyang 14 na mga comments. Lerma Sondita. Meron siyang 32 na mga comments. Benjamin Maypay. Meron siyang 30 na mga comments. And Aing Gimentiza. Meron siyang 27 lahat ng mga comments. Again, sigasamas po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, siyempre, i-acknowledge po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan sila si Maricres, Barbara Butler, Katita Dar, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Casellejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, and Bia Bibar. Pasalamatan rin po natin mga kababayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Leverage from Las Vegas, nagbigay sa atin ng $15. Thank you so much. And also, i-greet po natin ang ating po mga early birds, yung lagi pong nangunguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si KJ2 Cervantes TV, Amy Mapalad, Lynn Gonzalez, Jillian Quezon, Brian Baltazar, Aida Sinsuat, Aspernito, Febron Yula, Len Dalim, Aurora David, Ofelia Villanueva, nandyan po si Stribo, and G Nag. Okay? So, kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Of course, I'm hoping na sana magandang ating gising ng umaga at meron po tayong energetic po na aura katulad na po kay Sir Ivan. Okay? So anyways, dun po sa ating mga kababayan po, nakagigising pa lang at wala pang energy mga kababayan, don't worry kasi si Ivan pong bahala sa inyo. Painitin ko po kagad ang inyong mga umaga mga kababayan kasi marami po itong mga baon po ngayong araw na mga balita at napakainit po na balita mga kababayan. But before that, siyempre before tayo mag-start po, since today is Sunday mga kababayan, so huwag niyo rin pong kalimutan kasi nga, di ba, yung Sunday is for Family Day. At saka napaka-importante rin po mga kababayan na sana every Sunday magsimba rin po tayo. At maganda rin po nakasama natin po ang the whole family mga kababayan na kung pupunta tayo sa simbahan. And also, huwag niyo rin pong kalimutan kasi nga napaka-importante ng araw na i-greet natin mga kababayan ang ating pong mga tatay, ating pong mga papa ng Happy Father's Day. Again, Happy Father's Day po sa mga tatay. At saka mga kababayan ko, huwag niyo rin kalimutan na ipafeel natin sa kanya, sa ating tatay, na kung gaano po natin siya kamahal at kung gaano rin po siya natin po ka-importante mga kababayan. Okay? I-hug natin siya, i-kiss natin mga kababayan, at saka again, i-greet po natin ng Happy Father's Day. So anyways, mga kababayan ko, so ang dami talaga mga balita kahapon, no? Ang dami talaga mga nahagulat po na balita. Aside pa ho doon sa mga patuloy pa rin po sa paninira dito ng kabilang kampo ng mga anti-Marcos at lalo na yung po mga membro po ni Kibuloy mga kababayan, yung mga Kujik
members. But before that, meron kasi nag-forward sa atin. Kasi nga sabi ng mga kababayan, may nangyari daw doon sa Coron, Palawan mga kababayan, sa Coron, Palawan. So itong incident nito, nagpunta kasi doon yung Team Malakas, mga vlogger mga kababayan, yung mga lifestyle vlogger. Sila po ang mga membro nito si Rosmar Tan. Kilala natin si Rosmar Tan mga kababayan. Siya po yung CEO po, isa po sa mga beauty products na isang vlogger, isang kilala na mga vlogger at saka business woman mga kababayan. Kung kilala ho natin si Diwata, di ba meron pong nagpunta kay Diwata mga kababayan? Saka nagbigay yata ng I think 1 million yata yon or 5 million ba yon? At saka pangkabuhayan po ng mga gamit po kay Diwata, yung Rosmar na ni Makabayan. Kabilang po sa Team Malakas na grupo, nandyan po si Rendon Labrador. Nagpunta doon sila makabayan kasi nga merong nag-request sa atin which is supposed to be nga hindi ko sana ito papatulan makabayan kasi nga 'di ba sila mga lifestyle vlogger mga 'di ba iba kasi yung world nila sa pagbo-vlog nila kasi nga hindi po dito sa politika makabayan. Kaya lang may nangyari kasi doon sa Coron, Palawan na involved dito yung LGU at saka kinkulatan po ang mayor po sa mayor po ng Corona, Palawan Makabayan yung si Reyes yata, si Mayor Reyes. Kasi nga meron palang nangyari. Nagpunta doon yung Team Malakas nila Rosmar Tan Makabayan at saka ni Rendon Labrador kasi nga parang namigay sila ng mga ayuda. Syempre pang-vlog nila yung Makabayan kasi nga mostly kasi sa mga ginagawa po ng mga lifestyle vlogger like example dito kay Rosmar Tan, mahilig kasi sila namimigay po ng pera or yung mga pampapremyo ng Makabayan. So syempre before sila nagpunta doon sa Coron, Palawan sa isang gym yata yun or complex yun na syempre sinabihan nila yung taga Coron, Palawan na pupunta sila doon kasi may migay sila ng ayuda makabayan. So pagpunta na doon, ang dami pong tao makabayan. Ngayon, mayroon pong pumutok na balita kasi nga ito kasing ginagawa po nila ng mga ng Team Malakas na pamigay nila ni Rosmar Tan doon po sa kababayan natin po diyan sa Coron, Palawan makabayan. Meron kasing binulgar. Ito pong isa po sa staff diyan po sa munisipyo makabayan na kung saan nag-post siya doon sa kanyang Facebook account at ito po yung nabasa po nila ni Rendon at saka ni Rosmar Tan makabayan na hindi nila nagustuhan. Ngayon, nagpunta sila doon mismo sa munisipyo at talagang nag-hysterical po makabayan. Talagang parang nag-amok doon itong si Rendon Labrador. Pati rin po itong si Rosmar Tan. Si Rosmar Tan, paikiyak pa makabayan. Paikiyak talaga At saka hinarap niya yung babae po na isa po sa mga staff dyan sa munisipyo na nag-post po na hindi nila nagustuhan makabayan. So para po mayroon tong idea, babasahin muna natin kung ano po yung post. Kung ano po yung post po na isa kabilang po doon sa staff po ng munisipyo na nagngalan po na Joe Cayabyab Trinidad Makabayan. So ang post niya makabayan, sabi dito, Dear Rosmar at Team Malakas, ginamit nyo lang mga taga-Coron para sa mga vlog nyo at social media. Dismayado dahil naghintay sila ng 1 oras at gutom at lalong ginamit nyo mga staff para mag-assist sa inyo tapos wala kayong inabot kahit 5 duling. Kayo ba naman nagpalaro ng Bring Me Postizo, hindi nyo nga hinawakan, hindi na nila hinawakan yung postizo makabayan, tas nagpalaro sila ng Bring Me Postizo. So sabi pa dito, wag nyo sabihing malaki pa na ubos nyo kakapamigay kumpara sa kikitain ninyo. Sana namigay na lang kayo sa daan, natuwa pa mga tao kesa ginawa nyong pinaasa nyo na ginawa nyo ng mga bata, mga matatanda, sana na lang ikuha nyo yata ito. Sana lang ibigay nyo or ikuha nyo. Hinamon ko na nga suntukan si Rendon na hubad pangid talaga, ikis kayo. So dahil po sa post po ni Joe Cayabyab Makabayan, talagang galit na galit po si Rendon at talagang hysterical po ito pong si Rosmar Makabayan kasi sabi niya hindi na niya daw matake ito kasi nga sila daw ay namigay doon. Tumulong sila sa taga-Coron, Palawan, mga tao doon, namigay sila mga pabimbryo at saka nagpasayo sila makabayan at saka gin-promote din po nila yung Coron, Palawan.
So yan po ang kanilang mga banat dito na parang lumalabas kasi dito sa sinabi po ni Rosmar na walang utang na loob po yung Coron Palawan kasi nga tumulong pa daw sila pero ginbas sila makabayan. So ngayon, before pa tayo magbigay po ng ating opinion at saka analysis makabayan kasi hindi ko talaga nagustuhan po yung asta dito, yung ipinakitang asta dito ni Rendon Makabayan kasi nga yung staff po ng munisipyo dinuduro-duro niya. Which is instead, na kasi nga sila po ay sikat dito ng mga vlogger, influencer, talang kilala po kasi si Rosmar Tan, ilang milyon kaya yung followers ni Makabayan. I think 5 million yata or almost 10 million yung followers nito ni Rosmar. Kasi nga talagang sikat yan si Rosmar Makabayan. And also ito pong si Rendon, ay siyempre kilala ho natin si Rendon, pero di ba sinabi ko noon, minsan nga si Rendon, hindi ko magustuhan Makabayan, parang pag ganun kasi, minsan tanga, minsan ob-ob, minsan gunggong Makabayan. Di ba sabi ko niya noon, okay naman ang mga banat niya noon sa mga government officials kasi meron ba tayong nakuha po ito na naaral sa kanyang mga banat noon Makabayan doon po sa mga nakaupo sa mga official diyan sa gobyerno. Okay naman po. Pero dito ang inasal dito ni Rosmar at saka inasal dito ni Rendon Labrador, hindi po talaga nagustuhan po ni Sir Ivan. At para maintindihan natin Makabayan, ipapakita ko sa inyo yung video. For more details, let's watch this. Punta kami dito para mag-enjoy. Ito ang gagawin. Ibabash pa kami. Promote kami ng profesyon. Suntukan daw sila na rin. Babae na yun. Babae yun. Ikaw kaya kayap na yun. Ikaw yan. Ano ba pinagmamahal mo? Ano pinagmamalaki mo? Hindi po, wala. Hindi, ano pinagmamalaki mo? Comment lang, may mga comment. Ano pinagmamalaki mo? Ikaw lang po. Eh, bakit kayo sinabi Di ba Martin malakas? Ginamit nyo lang mga kanya-koron para sa vlog nyo at sokmed. Dismayado dahil naghintay sila ng isang oras at gutom. At lalong ginamit yung mga staff para mag-assist sa inyo. Tapos wala kayo inabot. Nisin kong doon. Nag-abot ako ng 3,000 last money ko na yun kanina. Ano ba pinagmamalaki mo? Sino po ba kayo dito? Ha? Wala po, staff. Sino kayo dito? Ha? Bakit hindi ka nabigyan? Ay, hindi Pumunta kami dito para tumulong at i-promote yung Coron. Ang kapal naman ng tao mo. Tumutulong na kami. Sino ba nagmamalaki nito? Ha? Ba't pinapayagan ninyo yung mga ganitong staff ng munisipyo? Dapat kayo ngayon gusto nyo nabigyan. Di ba? Hindi naman daw sila nabigyan. Ate, ano ba mayor dito? Sino mayor dito? Tignan nyo nga, mayor, nandito po kami para tumulong. Ay, no, mga matatandaan sa natin. Promote kami rito para i-promote ang police ng Palawan. Tapos sino kami? Excuse me, sir. Oo. Wala po ngayon dito si Mayor. Oo nga, teka lang. Sino po yung mayor dito? Okay, si Mayor Reyes po. Mayor Reyes, nananawagan po kami na ganito pong klase ng mga tao ang lalason sa munisipyo ninyo. Ano yun, nag-aantay ka ng lagay? Hindi po. Oh, ba't ganun? Alam mo naman, di ba, kailangan mapag-coordinate dito bago namin gawin yun. Kaya kung ako mag-assist, ba't una nga namin bigyan yung mag-assist? Eh, para sa mga kapagbabayan, hindi di ba, naglilingkod ka rin, di ba? Sino pa kayo niyo? Pero priority, taga-munisipyo. Bakit mas una kayong nagyan, ganon? Hindi po ganun. May mga nagko-comment lang. Pinangalanan mo, nalagay mo, Delos Pal, di ba? Ayun, makakala. Sino mo nakamasabi? Ako. Legal case. Legal case ka lang. So, wala yan. Lahat na lang sa picture. Sir, pwede po magsalita. Ganito po, si Mayor po nasa truck. Hindi, gusto lang namin iklaro. Ano po ba ang tama? Sangayon po ba kayo sa ginawa niya na pinahiya niya kami? Hindi kami galit sa lahat ng tao dito, ha? Sa nag-post lang. Dahan-dahan lang po. Wala kayo, ha? Sa nag-post lang. Hindi na kami binigay namin. Sa nag-post lang. Nakaka-renage, lahat po kami kasali sa Isa lang. So, dahan-dahan lang po, kausapin natin Kasi, siya na may nandito kami. Tulong na kami, nandito kami para mag-enjoy. Pumunta kami dito dahil gusto namin mamili mga tao. Pinost ko kung ano na ipamimigay namin. Nakapost naman doon, ha? Kaya grocery kong gano'n. Tapos ano masama? Wala kami na mga ano ba yung nakalagay? Ikaw lang. Hindi, okay lang. Ang tapang-tapang mo sa ex, eh, mabibigay na. Kung may nagtutos pang iba, bakit ka makikipos? Sabi ko diba? Taga-munisipyo ka. Taga-munisipyo ka, alam mo. Dapat di ka lang yan sa ganun. Hindi, tsaka niyaya mo na suntukan eh. Bakit mo niyayaya na suntukan? Ba't hindi na tayo sa kayo? Hindi, hindi. Hindi. Ipa-explain natin bakit mo siya niyaya. Wala lang. Tip mo lang gano'n? Sir, ako muna kayo, sir. Pag-usap na lang po tayo ng mahina. Kasi nakaka-high-blood eh. May tumulong kami. Ginastos Wait kami. lang nga ito ha. Deserve lang Ang naman. sasabihin pa niya, para daw sa pagbablog.
Bakit kasi Oh, may pinost pa akong video, nakalive lang ako, kita ba yun? Sabi na po, promote ng Palawan. Kaya nga, ngayon, ikaw ang ano ka sa mga ugali mo. Ano yung mga taga-Kalawal, ganyan, umaasa lang na kayo sa munisipyo, grabe kayo. Kayo, masisira na dito. Nandito po kami. Ang yabang. Ano? Ang yabang mo, nakaasa mo. Ang yabang ng pagbumuka. Tumulong Okay, so ito mga kabayan. Unang-una, wala pong kinampihan dito. Hindi ko rin po kinampihan po yung yung nag-post po, yung isa sa mga staff po sa munisipyo. Kasi nga kung mabasahin natin mga kabayan, hindi din po rin po naman talaga maganda po yung kanyang post. Pero sana man lang itong mga influencers ito, 'di ba sabi na team malakas na mga kabayan, hindi naman parang nagsinungaling eh. Hindi naman team malakas mga kabayan, kundi team iyakin. Dahil lang po sa post ng babae na yon, kasi nga, siyempre, normal lang talaga kapag ikaw po ay isang public figure makabayan, ikaw po ay isang vlogger, dapat, yayakapin natin yung mga critics po ng ibang tao. Normal talaga na meron kang critics makabayan, meron talaga na merong maninira sa'yo. Normal talaga yan. Sa industriya po ng social media makabayan, sa industriya po ng pag-vlogging, meron ka talagang critics. Kaya nga si Sir Ivan, sangkatir ba nga yung lagi kong nababasa po everyday makabayan, laging tinitira si Sir Ivan, below the belt pa. Mas below the belt pa po doon sa post po ng babae na yon. Kasi nga, ang pangit ng mga sinasabi kasi alam ho natin na si Sir Ivan ay political vlogger ho tayo. So, normally, meron talagang hindi po gusto sa ating mga ipinaglalaban ng makabayan. Normal lang po, araw-araw ko yung kinakain po ang mga pangit po ng mga comment galing po sa mga anti-Marcos makabayan. Pero pinagtawanan ko lang yan. Nireplyan ko sila ng maayos para po maintindihan nila ang ating point dito kung bakit ipinaglaban natin dito ang gobyerno, si PBBM at saka yung Marcos sa session. Pero kahit isa, tanungin pa natin po yung mga haters natin dito, nagbitaw ba si Sir Ivan ng pangit po ng mga reply sa inyo? Di ba wala? Kahit isa makabayan hanggang ngayon, 'di ba? Magtutours na tayo po na vlogger makabayan. Since noon pa sa pangapanya pa lang po ni BBM, kahit isa wala po akong nireplyan po ng mga pangit talaga. Okay, so babalikan ho natin. Unang-una, itong si Rendon, lalaki makabayan. Tas inaasan niya yung babae, dinuduro-duro pa niya. Kahit naman lang na mapakita sila doon ng maayos kasi nga sila po ay sikat po na influencer makabayan. Ilan po ang kanyang mga viewers? Milyon ho yan. So dapat ipakita nila yung magandang asal. Lalong-lalo na, sabi rin po doon ni Rosmar, sinungaling yung makabayan. Si Rosmar sinungaling doon. Kasi nga diba sinabi po nung critics nila, yung babae po na staff ng munisipyo, na yung ginawa daw nila ni Rosmar na doon po sa mga pamimigay ng papremyo, sa mga event nila doon, kung ano bang ginawa nila doon, papremyo sila, namigay ng pera. Sabi nila, hindi doon naging vlog yun. Napaka-imposible, 1,000%. Yung pagpunta doon ng makabayan, content ho yan. Content ho yan, alam na alam ho natin yan. Content ho yan, mas malaki pa po ang kikitain dyan kaysa ipinamimigay ng makabayan. Diba? Katulad rin po dyan sa, for example, sa charity vlogger, sa charity vlogging, alam naman natin yan. Yung sa charity vlogging makabayan, di ba nakikita ho natin sila po yung namimigay sila ng mga bigas, mga pagkain, pera, or bigyan po nila ito ng bahay, di ba? Pero meron po silang sponsor makabayan. And aside from that, meron po silang makuha po na revenue sa YouTube. Mas malaki pa po sa ibinigay nila sa tulong po doon sa kanilang tinulungan makabayan. Katulad rin po yan dyan po sa sitwasyon nila ni Rosmar as ni Labrador kasi nga sila po ay content creator. Kaya nga nagpunta sila dyan sa Coron, Palawan para maggagawa po ng content makabayan. Team malakas daw, team iyakin naman pala eh. Team iyakin. Tapos ganun pa yung asta ni Rendon doon sa mayor makabayan. Parang ang pangit talaga eh. Sana the way niya call out po yung mayor, yung okay sana na attitude ipakita niya sa mayor. Sana naman po yung magpakumbaba tayo makabayan. Di ba? Napakahirap ba magpakumbaba? Di ba? Dapat ganun tayo kasi tayo po ay nakikita ng ilang milyon po na tao, pero siya ba, hindi naman milyon eh, thousands. Hindi naman tayo ganun po kalaki, katulad nila ni Rendon at saka ni Rosmar makabayan. Siyempre sila, milyon po nakita sa kanila. Dapat mapakita sila ng magandang asal kasi sila po ay role model makabayan. Di ba? Tas ngayon, alam nyo ba ngayon, naisip ko na Sinabi po ni Rendon, sinabi rin po ni Rosmar Tan, wag yung magalit kay Sir Ivan na. Rendon Labrador, wag yung magalit po kay Sir Ivan. Kasi nga ito po ay real talk lang po. Ito po ay totoo. Sabi nyo, nagpunta kayo dyan sa Coron, Palawan
para i-promote ninyo yung Coron Palawan. Kahit hindi nyo pa i-promote yung Palawan at ang Coron, sikat na ho yan noon pa. Hindi pa kayo vlogger, sikat na po yung Palawan mga kababayan. Di ba? Kaya nga nababasa natin dito, alam ko po na some of you, siguro kayo ng lahat, nakita nyo po yung insidente na to at marami tayong nag-flooding po na mga comment doon sa Facebook at sa Twitter, hindi talaga pumabor dito kay Rosmar Tan at saka kay Labrador mga kababayan. Kahit yung iba mga viewers po, mga soul viewers po ni Rosmar, nakita ko din mga kababayan, hindi talaga gusto po ang ginawa ito ni Rosmar. Diba? So sana naman lang mag-okay yung ipinakita ninyo. Kasi ulitin ko na po dito, kayo po ay role model. Ngayon, dahil po maraming galit po ng mga Coronians bang tawag niyo mga kababayan, taga-Coron? Yung mga taga-Coronians, so nanawagan sila ito na ipapa-persona non grata itong si Rosmar Tan at saka itong si Labrador mga kababayan. So nakita ko po sa post na kung saan magmi-meeting po yung mga SB members doon po sa LGU mga kababayan sa Palawan, na kung saan pag-usapan doon nila bukas itong incident na ito. Kung doon sila magde-decide kung ito bang may nakita pa sila ito na cause na pwede po ditong i-persona ng grata itong si Rosmar at saka itong si Labrador, so mangyayari yung mga kababayan. So malamang sa malamang, mataas po yung percentage kasi as in, marami pong nakita mga kababayan ng mga Coronians na ayaw na po pabalikin itong si Rosmar at saka si Labrador doon po sa Coron Palawan. Baka ma-persona ng grata sila mga kababayan. Okay? So anyways, nakita ko rin po. Diba, ito pang si Rosmar mga kababayan, isa siyang CEO po ng mga beauty products. Siyempre, meron pa siya itong mga katunggali po, ng mga grupo rin po, ng mga endorser, ng mga beauty products at saka business mga kababayan. Yung Thailand Beauty Shop yata siya. Siya po yung may-ari po ng grupo, endorser po ng Thailand, ng Thai Beauty Products mga kababayan. At ito po ang kanyang nasabi dito po sa ipinakitang hindi maganda na attitude ni Rosmar Tan at saka ni Labrador. For more details, let's watch this. Nang dahil sa comment mo, napacheck tuloy ako ng aking mga notifications, napakaraming nag-mention sa akin sa video ni Rendon Labrador. Ngayon, pag-usapan natin siya dahil meron akong challenge kay Rendon. Nagsimula yan dahil sa post ni ate, may ganap yata sila Rosmar doon sa Coron. Parang nagpunta sila doon for charity work. Tignan nyo nga, Mayor, nandito po kami para tumulong. Medyo mahaba yung video ni Rendon, so bahala na lang kayong manood. Pero una sa lahat, kung nagkamali si ate sa kanyang pag-post, sa kanyang opinion, you can always file a case. For me, siguro ang kinairita ko lang is yung mga ginawang actions ni Rendon na pagduro-duro dun sa tao, pamamahiya sa harapan ng mga katrabaho niya, at pag-video and post pa sa social media. Wala kang karapatang gawin yan, Rendon. Kaya china-challenge kita. What if pondohan ko si ate at pumunta kayo sa court? Sige, kasuhan nyo siya. Pero ilalaban ko rin siya kasi hindi tama yung ginawa ninyo at hindi tama lalo na hinahanap mo yung mayor. Sino ka ba? You don't even know the word courtesy call. Ang courtesy call po ay pagtawag muna sa LGU at pagpaalam ng maayos na maggaganap po kayo ng mga ganyang activity. Pangalawa, hindi po kayo kailangan ng Coron. Yung sinasabi niyo yung pagtulong, tama din naman si ate, gagamitin nyo rin lang din naman sila sa content. At mas malaki pa yung kukuhanin yung revenue sa content kaysa sa pinamigay ninyo. Hindi ko nagustuhan yung pagduro-duro, pagtanong-tanong, anong pinagmamalaki mo. Ikaw rin, ano ba pinagmamalaki mo? Dinala ko yung mga staff ko dyan, almost 50 kami last November. Napakababait ng mga tao sa Coron at feeling ko hindi nila kailangan ang mamalimos o magbigay ng pustiso sa Bring Me. At ang kapalit ay pahiyain sila sa buong social media. Hindi nila kailangan ng tulong. Yung mga kagaya ninyo na laos na pilit pinapatrending yung mga sarili ninyo, pilit nyo sinisiksik yung sarili ninyo para mag-matter kayo. Ang aasim ninyo. Yun lang. At Rendon, pakisabi kay Rosmar, eto yung mga nag-aabang sa kanya, yung mga distributor na na-evaporate na yung mga cream na tuyo na. Taga Puerto Princesa sila. Ito yung mga tulungan niya, hindi yung mga taga-Coron na hindi naman kailangan. Ayun lang. Ako, subukan nyo ako, kasuhan nyo ako. Wala akong ginagawa dito nag-react lang ko sa mga ginagawa ninyo. Ito kasi ang hindi maganda minsan sa mga lifestyle vlogger mga kababayan. Katulad po sa mga sikat-sikat, di ba gagawa sila ito na eksena para po sila sisikat at saka gawa ng ganyan. Minsan naman kasi or karamihan talaga hindi po maganda lang gagawin mga kababayan. Parang hindi maganda talaga Parang sila po ipag-usapan dito. Pero sana para sa akin lang,
magpakumbaba sila. Kung hindi man lang kaya po yung mga critics po ng ibang tao, well, wag na sa mag-vlogger mga kabayan, wag na lang po sila mag-vlogger. Kasi normal talaga po sa mga vlogger, kahit isa, kung meron mang 100 po na manood sa inyo mga kabayan, meron talaga yung mga critics po sa inyo, di ba? Hindi yan mawala. Diba? So anyways, dito po sa di ba sinabi po ni Rosmar kung magkano po ang kanyang kinikita everyday mga kabayan. Kasi nga isipin nyo lang po, si Rosmar, mag-vlog ho yan, mag-post siya everyday mga kabayan. Sa isang post lang, 5 million, 10 million, ganun po ang kalang mga views ang dami lang mga kabayan. Tapos isipin yan sa isang video lang. Ngayon, kung namigay sila doon sa Coron Palawan, for example, namigay sila doon, all in all like 100,000, 200,000, so magkano man lang yan sa kinikita niya na 5 million, 6 million everyday mga kabayan. Di ba ang layo talaga? So ganun po sila ka-bless kasi nga siyempre sikat sila, everyday po ang kanilang views mga kabayan, million ho yan. Pero sana, para sa akin lang po, dapat magpakumbaba tayo. Kung kakausapin mo natin po ang ating mga critics, dapat in a way na tayo rin po ay respetuin. Tingnan nyo ngayon, ang mga Coronians, ayaw na po kayong pupuntahin doon mga kabayan. Gusto nila na i-persona ng grata kayo. So yan po, yan po ang masukli sa inyo kasi nga hindi maganda ang inyong pinakita sa mga taga-Coron. Taga-Coron lang pala, magpaiyak sa mga kabayan. Taga-Coron lang pala, magpaiyak po dito kay Rimdon. Gonggong talaga eh. So anyways, before na mag-jump po doon po sa mga mainit na mga isyu mga kabayan, siyempre, huwag natin kalimutan, good news muna tayo po. Kasi ito po yung balita ng ating gobyerno at dapat rin po natin itong malaman. Kasi alam mo natin mga kabayan, meron po tayo mga viewers dito na lagi pong hinahanapan sa Ivan ano daw ang achievements ni PBBM. Well, ito po ay isa sa mga flagship program project mo ni PBBM sa ating gobyerno. For more details, let's watch this. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez ang alokasyon ng pondo para sa interest subsidy ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing o 4PH program ng Administrasyong Marcos. Pero gusto ng Human Settlements Department na maisabatas na ang programa para magtuloy-tuloy ito kahit sa mga susunod na administrasyon. Darito ang aking special report. Sa mga plano at pangarap nagsimula, pero ngayon, unti-unti nang nasisilayan ang katuparan ng inaasam na desente, dekalidad pero abot kayang pabahay para sa mga Pilipino. Mula nang ideklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na flagship program ng kanyang administrasyon ang pambansang pabahay para sa Filipino Housing o 4PH program bilang sagot sa 6.5 billion housing backlog sa bansa, 26 na housing projects na ang kasalukuyang itinatayo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sisikapin natin na makapagpatayo ng 1 milyong bahay sa iba't ibang bahagi ng bansa sa bawat taon nitong Administrasyon Marcos. 10 buwan pa lang tayo ay ang nasimulaan na ay 1.2 million units na. Kaya't kaya natin mahabol ang ating pinapangarap. Ang utos po sa akin ng ating mahal na Pangulo, Jerry, unahin natin yung mahihirap. Kasi sabi niya, yung hindi natapos ang aking ama, tatapusin natin sa panahon ko. Township ang disenyo ng mga pabahay bukod sa kumpleto sa amenities gaya ng swimming pool, park at basketball court. Malapit lang ito at accessible sa lahat ng basic services. Mas mababa po ang ating tinatawag na cost of living kasi hindi na po natin na-envision na yung mga kababayan natin titira po sa malayo, magbiyabiyahe po araw-araw para magtrabaho because they're in a township setting. Andun po yung pagkakataon nila magtrabaho, andun po kung saan pwede mag-aral ang kanilang mga anak, at andun po yung mga ospital and other basic services. Sa unang tingin, aakalain mong hindi kakayanin ng isang ordinaryong manggagawa na tumira sa ganito kagandang pabahay. Pero sa ilalim ng 4PH program, abot kamay na ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Bukod sa itinakdang price ceiling na 900,000 hanggang 1.8 million pesos sa mga housing unit, gagaan pa ang buwan ng amortization dahil sa interest subsidy na sagot na ng gobyerno. Isang programa na ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng bansa. Unfortunately nga po, nung mga nakalipas po ng mga dekada, makikita natin nasa less than 1% of the GAA lamang yung ibinibigay papunta sa housing development. So ngayon po, hindi na po tayo malilimitahan doon dahil ang panggagalingan na po na source
ng housing development, ng housing construction, is private funds. The amortization could go as high as 9,000 per month. Pero paka po pumasok na po yung interest subsidy, paka po pumasok na po yung graduated amortization over a period of 30 years, bumababa po siya ng nasa 3,000. O Yusek, kasi syempre agam-agam ng mga kababayan natin na gusto mag-avail nitong 4PH program na kung kunyari matapos na yung termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at hindi ito maipagpatuloy nung susunod na magiging Pangulo, ay syempre nandun yung takot nila na paano nila matatapos yung pagbabayad. That's a question na madalas pong nare-raise no, pagka po nakikipag-usap tayo, lalo po sa mga lokal na pamahalaan. And ang ating pong effort sa ngayon, natutuwa po kami dahil sa Kongreso at sa Senado, pare-pareho pong meron na pong mga bills seeking the institutionalization of the 4PH bill. Napakalaking bagay po na maging batas po ito kasi po ito po ay mag-i-ensure na ang amortization ng ating mga kababayan magiging benepisyaryo ay laging mababa sa kabuuan ng termino ng kanilang loan. Moreover, ito rin po ay magpapalakas ng loob ng mga investor, ng mga private banks, GFIs, dahil alam po nila na ang mga benepisyaryo po ay may mga katuwang, may makakatuwang sa pagbabayad ng amortization, which is the national government. Gaya na lang ng Zodus Group, isang infrastructure investment company mula United Kingdom na nainganyo at target mamuhunan sa 4PH program ng gobyerno ng $1 billion o aabot sa mahigit 58 billion pesos. Kasama na dyan ang itatayong Balete Lakeview Residences na nakatakda na ang groundbreaking ceremony bago matapos ang buwan. To the people of Baleta, this is a great honor. We're so privileged and honored to partner with you and to be able to be part of this history in the making. And we will support and we'll use all our resources to make sure that we transform lives and we work together as one. Nung panahon ni Mrs. Marcos, yung kanyang housing, di ba? Napakaganda eh. Kaya ito rin ang pinili ko kasi isa rin ito sa priority ng ating presidente. This is really a big impact on the housing sectors kasi the buyers of these units are going to afford normally what they cannot afford from the previous administrations. Sa pagbisita ni House Speaker Martin Romualdez sa itinatayong 4PH housing sa San Mateo, Rizal, tiniyak niya ang buong suporta ng Kongreso sa legacy housing project ni Pangulong Marcos, lalo na sa usapin ng interest subsidy. Will guarantee that this interest subsidy will be appropriated in the succeeding national budgets of the Republic. Kaya, that's my commitment today. Para sa Pangulo, pinakamahalaga po ang seguridad sa pagkain, sa medical needs at pabahay, lalo na sa mahihirap. Kaya naman po, buong-buo ang suporta ng House of Representatives. Kailangan po makita po natin kung sino po ang tamang leader na tumutulong sa mahihirap. Siya po ang sana natin susuportahan. Kasi po, pag ito po ay hindi natuloy, sa susunod na administrasyon, mawawala po ang para sa mahirap. Samantala, nakapaglaan na ang Pag-ibig Fund ng 250 billion pesos para sa developmental loans na gagamitin sa 4PH program. May kasunduan na rin sa iba pang government financial institutions na maaaring magpahiram ng pera sakaling maubos ang pondo mula sa Pag-ibig Fund. Okay, so palakpakan naman natin po ating gobyerno makabayan. Okay, so nakita talaga natin dito na yung pagsisikap po ni PBBM. Gusto po mabigyan po ni PBBM na lahat ng mga babahay, yung mga kababayan natin po na nangailangan makabayan. Ngayon meron po nagtanong sa atin, yung mga haters natin, lagi na sinasabi na saan na daw yung sinasabi po na pabahay daw ni PBBM makabayan. Nakita natin dito na talagang hindi po sila tununood po sa vlog po ni si Ivan. Hindi sila, wala silang alam makabayan, mga tanga naman kasi. Kasi nga, siyempre, doon lang po sila lagi pong nanonood po sa kabila na hindi naman nila pag-usapan doon yung mga achievements po ni PBBM, yung mga proyekto po ni PBBM makabayan. Kaya wala silang alam. Nasaan na daw yung pangako ni PBBM niya na pabahay? Bakit daw biglang nag-silent makabayan? Nag-silent ba? Hindi ba nila alam na advance po yung bilang ng pabahay makabayan na kung saan ang target po yearly, di ba? Ang target yearly makabayan is 1 million. Advance po tayo ng 400,000 po. Advance po ng 40,000 po yung pabahay ni PBBM. Ngayon, before po matapos po, ang months na ito makabayan, di ba sinabi po sa report po ng taga-PTV na meron pong mangyayaring inaugurasyon po
doon po sa Lakeview mga kabayan. So yung sa Lakeview, yun maganda rin po mga pabahay doon. So magkaroon dito na inaugurasyon before po matapos po yung buwan. Ulitin na po natin dito, ang pambansang pabahay po ni PBBM, yan po ay isa sa kanyang flagship program mga kabayan. At saka ang bilang po ng pabahay, advance ho tayo. So doon po sa nagtanong po kay Sir Ivan, sila po ay mangmang mga kabayan. Mga walang alam talaga eh. So anyways, forward na mga kabayan, kasi nga kanina namalingki po si Ivan. Namalingki ako, tapos nakita ko po yung bag na ganito mga kabayan. Ay, joke lang. Joke lang. Totoo kaya yan, no? Yan po ang gamitin po na bag kapag mamalingki tayo. Galit na galit siguro yung mga member po ng Kojek mga kabayan. Required. Dapat ganito po na bag ang gamitin natin kapag mag-shopping tayo, kapag tayo po ay mamalingki, dapat ganyan po na bag ang gagamitin mga kabayan. Okay ba sa atin? Please comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. So ngayon, pag-usapan na po natin mga kabayan. Ito po mga anti-Marcos na nanira ngayon kasi meron silang nahanap na kakampi na nandun po sa ibang lugar mga kabayan na isa daw US Marine, ex-US Marines na kung saan siya po former intel po na official mga kabayan. Yung si Reiter Jr., di ba meron po sila ipanakalat ngayon, yung si William Scott Reiter Jr. na siya po isang US Marine Corps Intelligence Officer mga kabayan. Former member po ng United Nations Special Commissions. Kasi meron siyang sinabi ng mga kabayan na hindi talaga maganda. Dito, klarong paninira talaga ito. Paninira po sa bansa natin. Paninira po ito kay PBBM. At para po maintindihan natin, ipaparinig ko muna sa inyo ang kanyang sinabi mga kabayan. Kasi meron siyang press conference the other day. I think this is 3 days ago yata yon. So para po maintindihan natin, let's watch this. We don't like you. We still view you as our colonial subjects. And we are not the friends of the Filipinos. You are a tool. Nothing but a tool. We are using you. We will fail. The Chinese will win and you will be destroyed. End of story. Grow up. America is not here to help you. Tingnan nyo, pabor siya dun sa China mga kabayan. Dapat daw kaibiganin yung China kasi kaibigan daw yung China mga kabayan. Something's fishy talaga. Diba? Kaya nga siya, alam nyo ba na siya po'y tinanggal mga kabayan kasi nga meron siyang kaso at convicted po tong tao na to. Ano ba ang kanyang kaso, Sir Ivan? Basahin lang po natin. Diba? Familiar mga kabayan, si Kibuloy, merong kaso na ganyan. Si Digong ay lalo lang manyakis mga kabayan. Diba yung mga kalyado nila ngayon, lalo na yung mga vlogger nila, may sangkot ba ito sa mga pangmamanyak. So yan rin po ang kalang nahanap. Sinisiraan niya ang gobyerno natin, sinisiraan niya ang Pilipinas, siniraan po niya mismo ang US. Kasi ang US mga kabayan, hindi daw tutulong sa Pilipinas. Kaibigan daw yung China. So dito parang nakita ko, hindi kaya binayaran mga kabayan? Parang binayaran talaga ito eh. Naghanap sila ito ng kakampi. Kaya nga ito po yung pina-highlight nila ngayon na interview galing po dito sa isang US Marine Intel siya noon, itong si Rightly na meron naman palang kaso na ng PIDO makahaba. Alam yung PIDO? PIDO, ayaw ka lang dito ay parang parang red flag siya sa YouTube kasi makabayan. Kaya PIDO na lang po, PIDO. Siyempre, katulad po kay Digong, katulad po kay Kibuloy makabayan. So ganon rin po. Kung ano po ang kanilang mga lahi, di ba ganun talaga yung mga lahanin lang ngayon makabayan? Di ba? Tingnan nyo, example, ito si Digong, napakabastos makabayan. Ilan bang mga instances na kung saan ito rin naka-offend po sa mga kababaihan pero binaliwalaan po ng kababaihan makabayan kasi nga nabulag po ni Digong ang taong bayan, kababaihan dito kasi sa kanya mga style po na pagmumura makabayan, pananakot, mahil po mangipit at saka doon po sa kanya mga pahayag sa war on drugs kasi nga 'di ba lagi niyang ang ibinibida dito yung war on drugs, yung EJK makabayan kasi nalinis daw niya yung Pilipinas dahil daw sa war on drugs. Which is yan po ay kasinungalingan mga kabayan, hindi ho yan totoo. Kasi nga marami pong lumabas ngayon ng mga report, marami pong mga nagsasabi ngayon na yung EJK, yung war on drugs, fraud ho yun. Marami pong pera-perahan yun mga kabayan. Kasi nga meron pong nagsabi, di ba, doon sa Senate hearing, if not mistaken, isa siya sa mga reporter po ng Reuters noon mga kabayan. Di ba, sinabi niya, During kasi sa war on drugs sa EJK, sinabihan daw yung kapulisan kapag meron kang mapatay po na alleged
suspected drug suspect mga kababayan, babayaran ka daw. So involved dito ang pera. At mismo po yung nandun po sa Senate hearing isang former po na journalist mga kababayan ng Reuters. 'Di ba kilala man natin yung Reuters? International po na network mga kababayan, media network. Itong Reuters ito, ginagamit rin po ito na balita sa iba't ibang mga kilala rin po na mga stream media. So nagsalita siya doon sa Senate hearing na meron pong money involved sa sa war on drugs ni Digong mga kababayan. Kaya nga ganadong ganado yung kapulisan natin. Kaya pala ganadong ganado mga kababayan yung kapulisan natin na magtitigi po na kahit hindi naman dito involved po sa drugas or yung mga civilian po na mga inosente mga kababayan, marami pong mga inosenteng dadamay doon. Kaya nga nag-iyakan yung mga pamilya nila, 'di ba? Kaya nga marami pong nagreklamo po ng pamilya mga kababayan. Kasi nga nadamay po ang kalang anak na sila po ay inosente kasi nga money involved ng mga kababayan. Parang naging business na ang pumatay sa panahon po ng war on drugs ni Digong. Ngayon, babalikan ho natin. Kasi nga mga kababayan ko, alam nyo ba yung una pong nag-post niyan? As usual, ang una nag-post niyan si Sas Rogando Sasot na naman po mga kababayan. So siguro nakita niya doon po sa mga channel po sa ibang lugar kaya nagamit na ito. Sas Rogando Sasot naman po ang nagpakalat niyan. So hanggang sinakin ho ito ng mga vlogger po ng kabilang kampo, yung mga mangmang talaga, mga gonggong, at saka nandun rin po kay Hitad, pati rin po yung ibang mga vlogger, mga influencers na makabayan na sabi nga nila na gising na daw Pilipinas, wake up na daw. Kasi nga siyempre, sila po ay maka-China makabayan. Ang sinabi kasi ng tao na yon, yung isang ex-US Marines Intel daw siya, yung si Reitler Jr. Kasi nga, ang kanyang mga sinabi, pabor kasi dito sa China. So siyempre, ang mga pro-China, ang maka-China, sumakay kaagad makabayan. Ngayon, ipakita ko muna sa inyo yung vlog po ni Mike Abe kasi talagang sinabon dito, talagang sinupalpal dito yung mga maka-China na mga vlogger mga kabayan. For more details, let's watch this. Bakit ang mga identify na pro-China ay takot sa China? Kaya ko sinasabing natatakot sa China kasi kanilang binabatikos ang paninindigan ng ating Pangulo. Pakinggan po ninyo itong sinabi ng Pangulo noong araw ng Kalayaan na pinaninindigan niya bilang Pangulo ng Bansa. Pero yung mga DDS o mas kilala o tinatawag na pro-China, binabatikos ito. Ang ating mga ninuno ay hindi umurong sa digmaan. Kaya tayo ay hindi rin tatalikod sa tungkuling ipagtanggol ang ating nasasakupan. Ipakita natin sa buong daigdig na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas o sa yaman, kung hindi sa tunay na kahulugan at katwiran ng ating ipinaglalaban. Sa alab ng pag-ibig sa bayan at sa di matatawarang pagkakaisa ng ating mga mamamayan. Mananatili tayong matatag at hindi tayo matitinag. Sa madaling salita, hindi lamang tayo lumilingon sa nakaraan ngayon. Isinasabuhay natin ito sa bawat hakbang na natungo sa mas malayang hinaharap. Ayun. So, linaw Pero yung pong speech ng Pangulo yan sa araw ng Kalayaan at iba pang mga pahayag ng Pangulo tungkol sa kanyang paninindigan bilang Commander-in-Chief, bilang Chief Executive dito po sa ating bansa, binabatikos pa ng mga DDS supporters or DDS. Kaya yun ang nakakapagtaka. Matagal na sinabi ng Pangulo, hindi naman tayo makikipag-away sa China. Naninindigan lang at ginugunita lang po ang mga ginawa ng ating mga ninuno, ang ating mga nakaraang panahon na pinaglalaban ang ating kasarian, ang ating pong territory. Yun po yun Pero bakit hindi nila matanggap yan ng mga pro-China? Bakit sila takot sa... Parang ang dating, yung mga pro-China, sila pa yung takot sa China. Yung mga Pilipino na pro-administration at naninindigan sa pinaglalaban ng ating Pangulo, hindi naman natatakot. Kasi hindi naman tayo makikipag-away nga Pati ba naman yung paninindigan natin, titipirin pa o ikakatakot pa natin? Yan ang hindi natin alam. Siguro, baka yan yung utos sa kanila ng China, doon sa mga pro-China.
ng mga vlogger at mga tahimik sa isyong ito ng mga Pilipino. Kaya takot sa China, baka mapagalitan sila ng China pag hindi tinutulan itong mga policy at sinasabi ng Pangulong Marcos. Kasi kahit bata, kahit na pangkaraniwang mamamayan, mahirap intindihin na yung Pangulong ng bansa ay naninindigan para sa karapatan ng Pilipino at ng Pilipinas, tapos yung mga iilang grupo ay kinagagalit yung paninindigang yon. At sa halip ang kailang ginagawa, tinatakot pa ang mga Pilipino, isinusubo daw tayo sa gera. Isinusubo daw tayo sa kaguluhan ng ating Pangulong Marcos. Ang layo naman. So, sa akin pong opinion at interpretation, ang China rin ang nag-uutos sa mga pro-China ng Pilipino na kanilang kontrahin, tutulan itong paninindigan ni Pangulong Marcos. Yan po yung nakikita ko dyan. Utos din sa kanila. Banatan si Pangulong Marcos. Utos din sa kanila na takutin ang mga Pilipino. Parang magalit ang mga Pilipino sa ating pamahalaan. Yan po yung nakakalungkot. Gamit na gamit sila at nagpapagamit sila sa mapanakop na bansang tulad ng China sa West Philippine Sea at yung iba pang mga ginagawa nila. Sa halip na maging proud tayo bilang Pilipino dahil naninindigan ng ating Pangulo na ipaglaban ang ating karapatan, binabatikos pa ng iilan. At idinidiin ko, iilan lang sila. Majority ng mga Pilipino ay naniniwala ang buong sandatahang lakas ng Pilipinas, ang buong Coast Guard at professional na Pilipino, kahit mga negosyanteng Pilipino, kahit Chinese Filipino community ay sumusuporta kay Pangulong Marcos. Pero yung mga wala naman lahi, pero ang dating ay pro-China, alam na natin kung anong bakit sila ganun. Siguro yun ang utos sa kanila at yun ang kanilang obligasyon na sumunod sa kautusan ng China. Di ba? Yan yung nakikita natin. So, sino ang mali? Sa tingin nyo, mali si Pangulong Marcos panindigan ang karapatan ng Pilipinas? O mali? O yung ginagawa ng mga anti-Marcos pro-China na grupo na siraan ang ating gobyerno, takutin ng mga Pilipino? Parang sila yung takot na takot. Bakit kayo natatakot? Meron ba kayong obligasyon sa China? Bakit takot kayong sumuporta sa Philippine government at Philippine authority? Yan ang dating. Okay? Pinaninindigan ng pamunuan ng PNP at Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na yung maximum tolerance at naninindigan sila na hindi sila gumawa ang kapulisan ng karahasan sa pagpapatupad ng warrant of arrest laban kay Kibuloy. Naniniwala ang DILG Secretary na ang pulis ang naharas, hindi ang mga sibilyan. At pinanindigan pa ng DILG na kailang pinaghandaan ang operasyon at paghahandaan pa ang susunod na operasyon. Kaya daw nila ginawa yan kasi nga may mga dating pronouncement si Kibuloy na hindi siya magpapahuli ng buhay. May mga sinasabi ang mga member na sila ay magpapakamatay para kailang ipagtanggol si Kibuloy. So at dahil dyan, alam nilang manlalaban ito mga ito, kaya pinaghahandaan ng kapulisan. At ako po sa aking personal na opinion at analysis bilang matagal na sa media, matagal akong police reporter at NBI reporter, yung nakita kong ginawa ng PNP, parang rehearsal lang yan. Sinampulan lang sila, naging malamig lang sila, pinagbigyan lang kayo, binasa ang inyong sitwasyon kung hanggang saan ang inyong lakas ng mga supporters ni Kibuloy. Hindi po titigil ang otoridad at ang court order sa warrant of arrest hanggat hindi nauhuli si Kibuloy at yung kanyang kasamahan. Hindi matatakot ang Estado, hindi magpapatakot, matatakot ang pulis sa kahit anong persa ni Kibuloy at ang kanyang mga member. Dahil naaayon sa batas, naayon sa court order ang ginagawa ng PNP. Pinupolitika lang, binabanatan ng mga Duterte, katulad ni former President Duterte at Vice President Sara Duterte at iba pa ang galaw ng PNP. Hindi po matatakot ang Estado dyan. Paninindigan at paninindigan ng PNP kung ano ang kailang dapat gawin bilang pagsunod sa batas at court order. Okay, so merong ipapakita sa inyo mga kabayan na post po dito, isa po sa membro ng COJIC na kung saan nakakatawa talaga eh. So, sabi pa dito mga kabayan, so kasi sa interview, ang nag-post niyan si Yu Chang Vlog. Kilala ba natin si Yu Chang Vlog? Isa po sa mga COJIC vlogger at saka COJIC member mga kabayan.
Sabi niya, QOGC during interview, sabi daw, at that time, helpless kami, mag-isa lang kami, walang tumutulong mga kababayan. Itong ibig niyang sabihin, kasi nga nabasa ko doon sa baba mga kababayan, ang ibig nilang sabihin, yung pagpunta doon ng kapulisan natin para po mag-serve po ng warrant of arrest at saka sinugod nila yung kingdom mga kababayan. Kingdom ba o kingdom? Kasi laging sinasabi mga kababayan, ito po mga membro po ng ni Kibs, kingdom daw yan. So sa akin, Kojik lang talaga eh. Doon sa Kojik mga kababayan, sabi nila nung paglusob daw ng kapulisan natin, nag-iisa lang daw sa mga kababayan. Tingnan nyo kung gaano po dito kasinungaling ito maggunggong na to. Sinungaling talaga maggunggong na to. Talagang ipapakita na dito po sa taong bayan kung sino man ito makakita po sa mga vlog, sino man nakita dito sa mga interviews ng mga kabayan doon po sa SMNI, gusto kasi nila na maniniwala sa kanila na nag-isa lang daw. Kung nag-isa makabay, ang dami nga nila eh. Mas marami pa sila kaysa kapulisan ho natin. Kung meron pong, sabi nila na 100 daw makabayan, umabot daw ng 100 yung kapulisan natin na sumugod doon sa baluarte ni ni Kibuloy makabayan. Actually, hindi po yung umabot po ng 100. Yung doon po nakita natin doon sa pagka-Monday makabayan. Yung let's say 100 lahat, iba naman kasi doon po sa ibang area. So hindi po yun umabot ng 100 makabayan. Kundi mas marami po ang umatake doon sa kapulisan natin kaysa doon po sa makabayan. Doon po ang mismo po mga kapulisan natin. Mas marami po ang membro ng QOGC kaysa makapulisan natin. Tapos sinasabi nila mag-isa na po sila. Kung mag-isa na sila makabayan, kung isa sila, walang tumutulong dito, nakapasok na sana kaagad. Diba nakapasok na sana kaagad yung kapulisan natin kung nag-isa man sila at saka walang tumutulong makabayan. Diba gonggong talaga eh. Tapos ngayon babagita ko si Makabayan kasi meron pong nakatawa. Kasi meron po silang schedule, hakbang ng mausog makabayan, mga mautog. Kasi nga doon po sa Paris, France. Pero alam ho nila na talagang sinusukan sila dito ng taong bayan na mga Pilipino at ilan lang po sila dito mga membro po ng mga makadigong makabayan. Ilan lang po. Kasi ako po ay naniniwala at nakita ko po yan na yung mga naniniwala noon kay Digong na convert na sila makabayan. Nagising na po sila, nalamdagan na po ang kanilang kaisipan. Kaya dito po sa mga kasamahan dito, sa mga kasama namin sa flat makabayan, kasi nga isang building kami, maraming mga Pinoy dito eh. Narinig ko nga sa kanila at mismo po sila nagsabi sa akin na nalaman nila dito yung mga pang-uuto daw ni Digong noon makabayan. Kung saan sila po ay umamin dito na nabudot sila ni Digong. Nauto sila kay Digong. Pero ngayon dahil po sa mga balita po ng mga pro-admin ng mga vlogger at saka sa mga nangyayari po ng mga Senate hearing, mga balita po ng mainstream media, nalaman nila dito na marami pong ginawang kabulusugan itong si Digong. So sila po ay na-convert makabayan at talagang nainis na dito kay Digong. Gusto ba nga nila na papasukin na daw yung ICC sa Pilipinas? Mga kababayan ko, okay ba tayo? Pabor ba tayo na ipapasok na po sa Pilipinas ang ICC? At meron pong nagsabi mga kababayan, meron pong balita na kapag makita dito na guilty, ito pong si Digong, sabi po ng ICC, makulong po ng 10 years itong si Digong kapag makita nila or mahatulan po ng guilty mga kababayan. 10 years po makulong itong si Digong. So balikan po natin itong post nila kasi magkaroon sila ito ng mautog rally mga kababayan doon po sa Paris, France. Alam niyo ba, nagmamakaawa na sila? Kasi nga talagang tagilid sila makabayan. Di ba ilan lang po sila yung napansin ba natin na sunod-sunod po ang kanilang mga rally makabayan pero ilan lang po ang sumama sa kanila? 20, 30, pinakamataas nga 40 siguro makabayan. So ngayon sila po ay nagmakaawa na sa taong bayan. Sabi dito, Paris, France, mawalang galang na po, mawalang galang lang po. O ikaw, maikisa, makialam at makilahok sa Grand Peace Rally daw o Maotog Rally International makabayan. Nagmakaawa na. Ngayon daw June 30, ang sabi nila June 30. Siya nga pala, I remember something. Kasi nga, di ba, June 30 ang sabi ng makabayan na hindi daw aabot sa June 30 si PBM. Kaya pala sila ngayon, stress na. Kaya pa sila ngayon, todo ang paninira lang ngayon kay PBM makabayan. Kasi nga, di ba, marami silang sinabi noon, di ba? Sa mga sinabi nga noon nila ni Hitad, sila si Joy Cruz, yung mga digong vlogger makabayan o yung mga caves vlogger, di ba sinasabi nila na hanggang June 30 lang daw si PBM or hindi aabot sa June 30? Well, malapit na. Kaya pala double time na, international na ang kalang rally makabayan. Nagkawawa naman eh. Kawawa naman eh. So anyways, mga kababayan ko, isa naman natin
Nandyan po si Zinaida Rales Carlinga. Nandyan po si Rose B. Hi to Panting. Noni Biti. Isa rin po natin si John Kuan. Romana Manuel. Hi to James Starter Moore. Nandyan po si Maricruz Hernandez. Martel T. Benjamin Maypay. Erika Mapagmahal. Hi to Zai. Hi to Anet Alegre. Nandiyan po si Sagittarius, Gemma Ramirez. Hi to Jace and Braille World TV. Nandiyan po si Henry. Isa rin po natin si Ashen. Happy birthday daw sa kanyang anak na nasa PMA. Again, happy birthday po sa anak ni Ma'am Ashen. And hi to Tammy Tamayo and Leo Espero. Okay, so mga kababayan ko, meron pong vlog itong si Mima Alicia. Tungkol po dito kay Hitan Makabayan. Kasi nga, isa po sa katulong po ni Hitan Makabayan, nagsombong. Nag-forward po ng information doon kay Mima Alicia Makabayan na siya pala ay bubog sarado ni Hitad. At saka hindi lang po binugbog Makabayan. As in, marami sa mga pasa-pasa dito sa liig. At saka ang worst, sinabuyan pa siya ng mainit po at kumukulo po na tubig Makabayan. So for more details, let's watch this. Gusto ko lang matanong, totoo ba na yung 2018 nakatulong mo, yung dalawa minamaltrato mo? Totoo ba? Ako'y nagtatanong lamang. Ito ba yung katulong ninyo noong 2018 na minamaltrato mo? Totoo ba? Hawak ko yung picture ng mga lastro niya. Nandito sa akin, 3 picture. Isang sampal, lastro sa leeg, tapos sugat sa kamay. Tapos binuhusan mo pa daw, kuno, ng tubig na mainit sa paa. Totoo ba yun? Ako'y nagtatanong lamang. Kasi guys, Pilipino din naman siya. Nakakagalit lang sa part na, meron tayong mga nababalitaan ng ang ating mga kababayang Pilipino, mga OFW, minamaltrato doon sa Middle East, partida sa lugar ng Saudi, di ba? Na kung saan pumupunta yung mamamayang Pilipino natin doon para sa magandang pangarap, para sa kanilang pamilya. Tapos pagdating doon, minamaltrato. Ang iba, nakikita na lang natin na nakalagay na sa loob ng ref, inuuwi na wala ng buhay. Kaya nga naiinis ako. Hindi ko alam kung ano yung feelings ko ngayon. Kung maiiyak ba ako, kung magagalit. Basta isa lang yung nararamdaman ko, puot at kirot sa damdamin. Hindi ako si Rapi Tulfo, pero bakit merong mga ganitong mensahe akong natatanggap? Totoo ba? Totoo ba na nagmamaltrato ka ng mga Pilipino na hindi lamang sumunod sa iyo ng 1 beses? Ganito kasi guys yung kwento. Magde-day off daw sana nung June 20, 2018, itong katulong niya. Magde-day off sana. Pumayag naman siya. Kaso guys, meron daw pong isang inutos. Hindi ko na dinitil kung ano yung klaseng utos na yon. Pero merong isang iniutos sa katulong na to na hindi niya po ginawa bago umalis. Tapos pag uwi, nung 21 umaga, sinampal mo agad. Anong klase kang amo? Nanggigigil ako. Anong klase kang tao? Pilipino ka din. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo may nalilimutan. Pero yung the way na itrato mo, na sasampalin mo, lalastuhan mo pa sa leeg dahil mahaba yung kuko mong hayop ka. Tapos bubuhusan mo ng mainit na tubig sa paa. Ano ka? Taga Middle East? Hindi ko naman sa nilalahat guys ng mga klase ng amo doon sa Middle East. Kasi meron pa din namang mga mababait. Pero mostly ng mga Pilipino na hindi itinitrato ng maayos doon sa Middle East. Gumagaya ka sa kanila. Alam namin, oo, mapera ka ngayon dahil bayaran ka. Alam namin yan.
Pero yung the way na itrato mo, yung mga katulong mo, noon, hindi nakatanggap-tanggap yan. Nadulas lang yung apo mo, binatukan mo din sa ulo ang isa mong katulong, totoo ba? Ako'y nagtatanong lamang. Nakakagalit eh. Pilipino ka din naman. Or in fact, naging caregiver ka, di ba? Tapos, ganito yung inaasta mo? Hindi ka ba nahihiya? Asaan yung mukha mo? Ano ka? Feeling, kala mo naman, kaya taas-taas ang sinusweldo. 25K lang naman. Oo, mataas na yung 25K para sa mga katulad naming salat. Pero, ginagawa naman nila yung trabaho nila. Hindi naman sapat yung 25K mo, tapos nalampaso lang yung apo mo, hindi mo na pinakain, tapos pinukpukan mo pa sa ulo. Hindi worth it yung 25K mo kung nambubugbog ka. Kaya pala hindi tumatagal yung mga katulong dyan sa inyo. Pinakamatagal 1 year. Kasi nagmakaawa ka na huwag kang alisan. Kasi kailangan mo ng katulong sa bahay. Lalo pat pag umaalis ka, walang bantay ng bahay, ng mga apo mo. All around na nga yung katulong mo, ganun pa yung gagawin mo. Kawawa naman yung pamilya nun. Well, mapapansin din naman talaga natin na wala talagang puso yan si Maharlika. Dahil unang-una, pinatay niya yung asawa niya. Nilason niya gamit ang opioids at anti-freeze. Kaya, pumasok din sa isip ko na wala naman talagang puso yan. So, sa mga nag-a-apply bilang katulong, hindi Maharlika, sa kanilang bahay, kung sino ang mga Pilipino na napupusuan niya, please guys, wag. Wag. Grabe ka. Pilipino ka din. Pero bakit wala kang puso? Pero bakit wala kang awa? Totoo ba? Itong mga nakarating sa aking sumbong? Totoo ba? Ako'y nagtatanong lamang kung totoo. At totoo ba na naging handler ka din ni Banatbay at ni Makagago? Totoo ba yon? Na ikaw yung nagbibigay ng sweldo kay Banatbay at kay Makagago nung panahon ni Pinoy? Kasi guys, binabanatan nila si Pinoy noon. Para nga maging presidente, itong si Duterte. Si Makagago, 17 years old, nagsimula bilang vlogger. Itong si Banatbay, hindi ko malaman. Basta magkakasabayan lang yan sila. Pero si Makagago, umamin na bayaran. Na binayaran. At umamin na ang handler nila ay si Maharlika. Pero hindi ko mawari dito, bakit hindi umaamin si Bugaw? At ikaw? Hindi naman malayo na hanggang ngayon itong si Hitan Makabayan, meron po siyang binabayaran po ng mga vlogger. Diba? Meron siyang mga aso. Napansin ba natin na yung ibang mga vlogger niya, Makabayan niya, diba kung ano i-vlog po dito ni Hitan, yun po i-vlog po doon sa kabilang kampo. Yun sila si Princess Maote, doon po sila yung ibang Makabayan, yung sila yung matabain, nakalimutan ng name yan eh, sa grupo nila ni Joy. Sino ang pinagkukunan nito na ng content Makabayan? Diba si Hitan rin po? So malamang sa malamang, hindi malayo, binayaran po sila ni Hita dito. Okay, so mga kababayan ko, isatamar natin. Nandyan po si Eleanor Mercado, Cecilia Manaksa, hi si George Salusig,
I-greet natin ang happy birthday si Jemson of Cute Cebu City. Greetings from Rodolfo Ranarabor of Tansa, Cavite. Hi to Jess Tubto from Calamba, Laguna. Nandiyan po si Mary Jane Tan. FTC. Isara po natin si Munet Borromeo. Hi to Evelyn Garcia. Biyahe ni EJTV from South Korea. Isara natin si Nestimar Laksao Maniklang from Alabang, Muntinlupa. Shout out daw sa kanyang kamag-anak na nandyan sa Diparo, Caloocan City, Baisa, Quezon City, at higit sa lahat na nandyan sa Bugalyon, Pangasinan. Hi to Othelio Lim Diesto, Lomen Rosario, Beth Modisto, Victor Robin. Hi to Mary Grace Secretaria, Shai Mizo LV, Rosalie Cartera, Alicia Lig, at saka dito po sa ating haters, isa natin ang haters natin na si Arman Sumao ay Rangas. Okay? So anyways, any comments, suggestion, or reaction sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin nyo yan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, yan po ang ating mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Lord, hindi ako kasing banal ng iba. Hindi ako palasimba, pero totoong mahal kita. Kapag dumating ako sa punto na pinanghihinaan ako, kapag nawawala yung tiwala ko sa plano mo, kung lumuluwag ang pagkapit ko sa iyo, ikaw na Lord ang kumapit. Sa kamay ko, huwag mong hayaang malayo ako sa iyo. Huwag ka rin sana magsawa at sukuan ako. Dahil mahina ako at ikaw na lang yung natitirang lakas na meron ako. Sa ngalan nating Panginoong si Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Panahon na